naiipit sa peligro dulot ng North Korea, banta ng China sa Taiwan, at ng pagsugod ng Russia sa Ukraine. Pinagbawal sa konstitusyon ang paggamit nito sa puwersa militar, subalit ang nagaganap ngayon sa kanilang paligid ay tila tumutulak sa dating kinatatakutang imperyo na sumakop sa Asya na ipagtanggol ang bansa. Siguradong makikinig ang mga kapitbahay niyong Marites kung sasabihin sa iyo na binago na ang batas ng Japan upang gumamit muli ng lakas militar ang mga imperialista. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Habang naglalaban ng Russia at Ukraine, nagbabanta ang China na sasakupin ang Taiwan at nagpapakitang gilas ang North Korea. Mukhang napagtanto ng mga Hapon na ito na ang panahon upang tumalikod sa tahimik na pakikibaka at muling bumalik ang mga ito sa paggamit ng karahasan. Kaila sa marami, ng Japan noon ay dating isa sa may pinakamalakas na militar sa buong mundo. Sa makatuwid, ang pahayag sa Alpha History, ang maikling digmaan sa pagitan ng Japan at ng Russia noong taong 1904 ay nauwi sa nakakahiyang pagkatalo ng mga Ruso. At ang Japan lamang ang bansa sa Asya na tumalo sa isang kalaban na mula sa Europa. Tapos noong taong 1910, ang sabi sa Cambridge na kinuha ng Japan ang bansang Korea sa isang annexation. At ang siyasat naman sa military history na bago ang taong 1945, mga 6,000 mga isla ang nasakop ng bansang Hapon noon. At sa ikalawang digmaang pandaigdig, naokupahan nito ang mga bansang China, Portuguese Timor, Hong Kong, French Indochina, Thailand, Burma, British New Guinea, Pilipinas, at marami pang iba. Kilala ang mga sundalo ng Hapon bilang malulupit na mandirigma na kumitil sa ilang milyong mamamayan. Nagasik ng lagim ang mga imperialista, hindi lamang sa mga kalabang sundalo nito, pati sa mga inosenteng mamamayan. Batay sa ulat ng PacificWar.org, kabilang sa pinatong na war crimes laban sa mga Hapon ay ang rape of Nanking sa bansang China, ang Bangka Island Massacre ng mga Australianong nurse, ang Bataan Death March sa Pilipinas, ang cannibalism sa Kokoda, at marami pang iba. Mga bahagi ng kasaysayan hanggang ngayon ay hindi kumpletong itinuturo sa maraming eskwelahan at paaralan sa Japan. Itinuturing ang mga ito na pambansang kahihiyan ng dating mananakop. Ilang dekada na ang nakararaan nang huling gumamit ng lakas militar ang bansa upang lutasin ang mga problema nito. Dahil matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, pinilit ng alyansa ang pamahalaan doon na ilagda ang konstitusyon na nagbabawal sa paggamit ng militar upang hindi na maulit ang masaklap na pangyayari noong World War II. Ayon sa konstitusyon na ipinahayag noong taong 1946, napipilitin ng mga mamamayan na mapasa kanila at sa mga angka nito ang bunga ng mapayapang kooperasyon sa lahat ng nasyon at ang pagpapahala ng kalayaan sa buong lupain. At kahit kailan ay hindi na darating ang labis na pagkasuklam ng isang digmaan. Sa madaling sabi, hindi na muling makikipagdigma ang bansang Japan. Desisyong nagbago hindi lamang sa kapalaran ng mga Hapon, pati na rin sa kasaysayan ng buong mundo. Bukas palad naman itong tinanggap ng mga mamamayan at mga karatig na bansa. Sa halos 8 dekada, pinangatawanan ito ng bansang Hapon at sa matagal na panahon ay nasaksihan ng lahat ang matahimik na pakikibaka nito sa ibang nasyon. Walang gamit na armas o anumang sandata na may pasabog o kasangkapang may balang mula noon ang ginamit ng Japan hanggang nagpalipad ng sandata nuklear ang North Korea.
Subalit naghahanda sa labanan ang mga Hapon. Matagal nang binaliwala ng mga Hapon ang banta ng China at ng North Korea. Dahil ilang taon na nagnasa na sakupin ng mga komunista ang maliit na isla ng Taiwan. Pero hindi ito natutupad. Maraming beses na rin nagpapalipad ng sandata nuklear si Kim Jong-un. Pero tila nakasanayan na lang ito ng mga Hapon. Siyempre nga naman, bakit mababahala ang mga imperialista sa dalawang bansang ito na dati lang nilang sinakop at nilapastangan noong digmaan? Subalit nagbago ang pakiramdam ng pamahalaan sa Japan noong buwan ng Pebrero taong 2022 dahil nasaksihan ng buong mundo ang hindi inaasahang paggiyera ng Russia sa katabing Ukraine. At mula noon, tila mas lalong lumakas ang loob ng dalawang komunistang bansa na magpakitang gilas gamit ang kanilang militar. Ang balita sa ABC buwan ng Mayo ngayong taon na pinalipad ng Japan ang mga fighter jets nito dahil napasok ng mga jets mula sa Russia at China ang gilid ng teritoryong sakop ng bansa. Kasabay nito ang pagpapalipad ng nuclear missiles ng North Korea. Kaya matapos lamang ang ilang buwan ng pagpaplano, nagbago ng isip ang mga Hapon hinggil sa kanilang katayuan at seguridad bilang isang bansa na base sa kanilang no to war na konstitusyon. Ang dating pangakong hindi na muling gagamit ng militar ang bansa ay ngayon tila kailangang baguhin. Ayon sa The Guardian, naaprobado na sa Japan ang pinakamalaking pagbuo nito ng militar mula nung matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon din sa pahayag, kasama sa inaprubahan ng pag-atake o pag-counter-strike laban sa mga sandata na nasa teritoryo o lupa mismo ng kalaban. Pinaliwanag sa grid kung bakit binubuo muli ng Germany at Japan ang kanilang kakahiyang militar 8 dekada matapos ang World War II. Ayon din sa pahayag, para sa Germany dahil ito sa nagaganap sa kanilang kapitbahay na Russia at Ukraine. At para naman sa Japan, ito ay dahil sa China at Taiwan. Kung sasakupin ng China ang Taiwan, baka nga naman madamay pa ang Japan. Bukod doon, siguradong hindi nakakalimutan ng North Korea ang ginawa ng mga Hapon noong ikalawang digmaan. Siguradong napagtatanto ng mga Hapon ang masaklap na magaganap kung ang mga ito ay hindi kikilo sa peligrong unti-unting namumuo. Siyempre, ayaw din nilang maulit ang digmaan na baka ngayon sila naman ang lapastanganin ng mga bansang dati nilang sinakop. Ika nga nila, lintik lang ang walang ganti. Sa kasalukuyan, gagastos ang Japan ng mga 320 bilyong dolyares sa loob ng ilang taon upang ayusin ang kanilang militar. Kukuha ang bansa ng mga missiles na makakaabot sa teritoryo ng China at naghahanda rin ito sa matagalang labanan. Kasama sa gagastusan ay ang pag-imbak ng mga spare parts kung sakaling mawala ang export. Palakasin ang logistics upang mabilis na mapaikot ang mga armas kung saan man ito kailangan. Pagtaguyod sa kakayahang cyber warfare o panlaban sa mga hackers. Mga paghahanda na dumaragdag sa mga tensyon ng maraming bansa. Marahil sa hinaharap, sana ay hindi matuloy ang anumang balak ng mga superpowers at maiwasan ang pinangangamba ng lahat ang ikatlong digmaang pandaigdig. Anong aral ang mapupulot dito? Nasaksihan noon ng buong mundo ang masaklap na dulot ng ikalawang digmaan na kailangan ay hindi na muling